Good morning, everyone! Welcome po sa Kwentuhan with Ate Mavs. Maganda umaga po sa inyong lahat. And welcome po sa ating kwentuhan dito po sa Ate Mavs TV. Kumusta po kayo? Nakalimutan pa yung spill. Yan. So, ngayon po ay Monday, February 17. Yan. Kumusta po kayo? Medyo na-miss ko kayo. Hindi tayo nakakapag-live dito sa Kwentuhan with Ate Mavs sa ating pong kwentuhang pangkalusugan at iba pa. Yan. Paumanhin po ako. Ngayon, mainit po ngayon. Bakit ganon? Parang tapos na ata ang malalamig na panahon at mag-uumpisa na ang ating summer. Kaya po mainit ngayon. Kaya ito paumanhin ako yung nakasando. At dahil katatapos ko lang din pong mag-workout, sabi ko, makapag-live na nga. Baka mamaya malate na naman ako. Pero nagluto ako ng aking pagkain na nakaramdam lang ako ng gutom kaya kakain ako. Pero hindi pa ito talaga yung yung kabuuan ng aking meal for the day. So, yun. So, kumusta po kayo? Kumusta ang mga ka-low carbs, kakwentuhan at ka-stroke ko dyan? Hindi na tayo stroke, no? Survivor na tayo, warrior. So, tayo po ngayon ay magkukwentuhan. At yung atin pong topic na bigla ko lang ito naisip kanina kasi maraming tao ko nababasa na nagtatanong palagi at nagsasabi na kaya sila nahihirapan mag-low carb is because hindi nila kaya na bitawan ang kanin. Sabi nila, Ate Mavs, ang hirap bitawan ng kanin because rice is life. Yan. So, naiintindihan ko na at nauunawaan ko kayo dyan dahil rice is life din ako before. So, paano ba namin mabibitawan ang kanin na yan? So, katulad ng isang friend ko, kaklase ko, yan talaga daw ang hindi niya magawa na bitawan ang kanin, no? Kasi ang sarap naman talagang kumain ng kanin at nakasanayan na po natin yung kanin na yan na simula pa nung bata tayo, simula nung tayo ay pwede nang kumain ng solid food, ay binakain na tayo ng kanin. Kaya naman, ngayon na tayo ay nasa edad na ganito, tapos bigla papatigil sa yung kanin. Parang ang hirap, no? Nakasink in na yun eh. Nasa nasa memory na, kumbaga sa computer. Naka-built-in na, no? Sa utak natin yung pagkain ng kanin. Paano nga ba natin gagawin? At Ate Mavs, paano mo nga ba ginawa yan? Kasi ako po ngayon ay magtatatlong taon na sa May na hindi kumakain ng kanin. At kinaya ko po. Sa panimula, hindi madali. Pero sabi ko nga, wala namang mahirap gawin kapag ginusto. Okay? So, bigyan nyo lang po ako ng 2 minutes. I-share ko lang to sa akin. Nandun kasi sa laptop ko yung Hindi ko kasi ako sa kusina, kaya hindi ko tuloy nakita na But anyway, huwag na nga. So, yun po. Yun yung sinasabi. Kasi pag shinare ko to, nawawala ako. Di ba? Tama po ba? Nawawala ako. Mawawala ako. Sa top fans na lang natin yan. Mawawala ako eh. Kaya, paumanhin po. Ipaglalagay na lang natin ang mga pangalan nila dito. Okay po bang sound ko sa kung may nakakapanood na? Ayan. Nanawagan. Ayan o, pinaglalagay ko po yung mga pangalan nila. Ayan, sige lagay natin mga friendship natin dito na para tayo ay maalala nila. Hindi po ako makapag-share. Ayan. So, pag hindi po ako sino pa ba yun? Jen. Ay, hala. Maganda po ba ang sound? Okay po ba sound ko? Hindi ko kasi po kayo, pa-help naman kung okay po ang sound natin. Yan. Nanawagan. Pinaglagay ko mga pangalan nila para mabasa nila ako.
at para po sila ay makasama natin ngayong umaga. Sino pa ba? Yung mga madalas nating nakakasama. Paumanin po kasi hindi ko kayo mapangalanan lahat. Hindi ko tuloy ma-share. Yan, hindi ko ma-share eh. Okay. Hindi lang po. Give me. Ayan, so, kaya lang po tayo nag-live ngayon ay para po tayo ay makapag-share sa inyo live nung akin pong katanungan na tips, no? Ano talaga, hello Ate Jenny, hello to you. Pa-share naman po nitong ating live kasi hindi po ako makapag-share. Okay po ba ang sound ko, Ate Jenny? Okay ba yung sound ko? Ayan, so, ano lang po tayo ngayon para ako po ay makapag-share sa inyo at syempre habang kayo hinihintay kong magkape ako. Ayun. Good morning po sa inyo, Ate Ella. Ay, akala ko si Ate Ella. Nahirapan ako pumasok sa live, Ate Mouse. Sabi ni Ate Jen. Bakit? Why? Yun, so, yun lang po yung aking ngayong umaga na to. Gusto ko lang pong magbigay ng konting tips para dun sa mga taong nahihirapan, bumitaw sa kanin. Yan. So, thank you, Ate Jenny. Kasi may mga tao po talaga na bagamat sila nagsisimula na sa low carb, isa pong mabigat o mahirap para sa kanila yung bumitaw sa pagkain ng kanin. At yan naman po ay naranasan ko din nung ako'y nagsisimula pa lang. Talagang natatakam ako lalo na kung may nakakasabay akong kumakain ng kanin. Pero alam niyo po ba ngayon, halos magtatatlong taon na akong hindi kumakain ng kanin, ay kinaya ko na. Na kahit may kumakain pa dyan ng kanin sa harapan ko, o kahit ako pa ang magsaing, hindi pa rin po ako natitempt kumain. Kaya naman, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo, Wox, na i-share sa inyo, ano ba yung mga ginawa ko para ako po ay totally mawala na yung cravings ko sa kanin. Yan. So, sa akin po ito ako po talagang sa umpisa ay agad kong tinanggal yung kanin. Talaga pong totally wala na agad akong kanin nung nag-start ako mag-low carb. That was May 31 of 2022. Nung ako po ay mag-low carb, agad ko tinanggal ang kanin. Kasi ako po naman ay sanay na hindi nagkakanin lalo na sa gabi. So parang para sa akin, hindi na ganun yung kanin. So kaya nung nalaman ko tungkol sa low carb, agad ko po itong nabitawan. Pero sa mga talagang taong sanay na kumakain ng kanin, sa panimula po, pwede ninyong gawin na bawasan lang muna o dahan-dahanin ninyo ang pagbitaw sa kanin. Ang tinuturo ko po sa ibang mga ginagabayan natin, sa unang pag-low carb ninyo, mas madali po kasing bitawan ng kanin sa gabi. Lalo na kung alam naman natin na ang gabi ay hindi na kailangan kumain ng maraming kanin. Hindi po ba? Sa gabi po ay parang okay na tayong hindi masyadong busog dyan eh. Naka-mindset na tayo dyan. Meron pa tayong tinatawag na ano tawag dito, before 6 or after 6. Yung bang dati pre-practice ko po yan eh. Yung after 6, na after 6 p.m., hindi na ako kakain ng kanin. O ng kahit na ano, magtutubig na lang ako. Kaya po madali sa akin yung pagtanggal ng kanin. So, sa mga baguhan po, pwede nyo gawin yan. Sa simula, gawin ninyong wala mo ng kanin sa gabi. Meron lang kanin sa umaga, sa tanghali. Yan. Siguro gawin niyo yan for 1 week. After a week, unti-unti nyo na rin bawasan yung pangtanghalian ninyo. Sa tanghalian, kalahatiin nyo na yung inyong kanin. Gawin nyo ulit yan for 1 week ulit. And then, after a week, bawasan nyo na yung kanin sa almusal. I mean, tanggalin nyo na yung
buong yung kalahati pa ng tanghalian ninyo. And then after a week ulit, bawas naman kayo ng kalahati naman sa almusal. Baka nga hindi pa kayo mabutot, tanggalin nyo na rin pati almusal. Kasi alam nyo po, basta lagi lang kumpleto yung proteins nyo, yung meat, yung fish, vegetables, eggs, chicken, mga ganyan, pag kumpleto po yan, madaling bitawan ng kanin. Promise. Yan yung number 1 na tip ko. Tip number 1, bawasan muna ninyo ang pagkain ng kanin at simulan ninyo sa gabi. Sa gabi, wala munang kanin. Okay, wala nang kanin. Kasi unang-una, hindi naman natin kailangan ang mabusog sa gabi kasi matutulog na lang tayo malibang panggabi ang trabaho ninyo. Di po ba? Tip number 2, kailangan magkaroon kayo ng rice alternative. Yan. So, gumawa kayo ng mga katulad ng kanin. No? Ang kanin kasi, unang-una, walang lasa. So, hindi nyo nga makain ng kanin nang walang ulam Di ba? Kasi wala siyang lasa. Kailangan siya pinapartneran. So, hanap kayo ng pamalit sa kanin para hindi kayo matempt magkanin. Anong gagawin? Pwedeng pamalit ang repolyo. Yan. Durugin ninyo yung repolyo, hindi mo durugin. O i-blender para talagang itsurang kanin na siya. Or hiwa-hiwain nyo na maliliit. Tapos, huwag nyo na po lagyan ng mantika para hindi nakakaumay. Isangag nyo siya na para lang pinapadaan nyo lang sa init yung, kasi magtutubig po ng kusa yan sa inyong kawali. Then, lagyan nyo ng asin, paminta. Pwede rin lagyan ng itlog. Tapos, ilagay nyo din po sa 1 cup na mag-itsura po siya na 1 cup of rice. Tapos, yun yung ilagay nyo sa inyong pinggan plus yung ulam ninyo. At yun ang gawin ninyong kanin. Pangalawang pwede nyong gawin na alternative na rice, cauliflower. Yung cauliflower, pwede nyong hiwain na maliliit or i-food processor or blender na mabilis lang na hindi naman durog na durog. And then, ako po ginagawa ko dati, itatabi ko na yung 1 cup niyan, lalagay ko sa plastic, lalagay ko sa freezer. Kasi marami ako minsan nagagawa Lagay ko sa freezer. Tapos pagkakain na ako, kukuha ako ng 1 cup niyan, sasangagin ko, lagyan ko ng bawang, paminta, at saka ng asin. Tapos, konting itlog kung gusto nyo. Tapos, ilalagay ko din siya dun sa 1 cup. Tapos, ilalagay ko sa pinggan na para siyang kanin talaga. Yun. And isa pa, broccoli. Pwede din. Pwede nyo rin gawin sa broccoli yan. At kung may budget kayo, pwede kayo sa mga, konjac rice, di ba? Shirataki rice. Kaya lang yung wet ang piliin ninyo ha, para mas mababa po ang carbohydrates. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, doon na lang ako sa mga cauliflower, doon na lang ako sa broccoli, doon na lang ako sa, doon na lang ako sa repolyo. At pwede din na rice alternative ang itlog. 'Di ba? Yung mga itlog na tulad nito. Yan, 'di ba? Square ng itlog. Pwede niyo hiwa-hiwain yan na korting maliliit lang o yung nilagang itlog. Yan po ang isa sa mga pwede nating rice alternative. At baka may mga naiisip pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan Ano yung mga ginawa ninyong rice alternative niyo? Ang cucumber din po, pwede rin as rice alternative. Hiwain nyo din ng maliliit, tanggalin ang buto, tapos yun na po, ang inyong rice. Ang isang tip na magandang ginagawa ko dyan, nilalagay ko talaga siya sa isang cup. 1 cup, tapos lagay ko siya sa pinggan ko. Para kasi ano po ang mata natin at ang isip, naka-mindset tayo na pag nakakap na ganun, itsurang kanin na yan ang dating sa atin. Unang-una, wala rin naman lasa yan di ba? Kaya nga minsan sinasangag natin yung kanin dahil para mas magkalasa at mas magustuhan natin. So, ganun po ang gawin ninyo. Gawin ninyo yung plate ninyo na nandoon yung 1 cup na rice alternative. Tapos yung ulam ninyo, kung ang ulam ninyo manok, baboy, isda, gulay, or kung ano man ang ulam ninyo, gawin ninyo yung rice alternative. Maniwala kayo, hindi nyo nahanapin ng kanin. Totoo po yan. Mabubusog kayo doon. At mapifeel mo na nagkakanin ka pa rin. Kasi naka-mindset tayo na ang kanin inuulaman. 'Di ba? So pag yun ang naging habit ninyo everyday, ma-mindset kayo na oo nga pwede palang palitan yung kanin. 'Di ba? Kasi yung mga ipapalit ninyo,
mga may carbohydrates man yun, pero sobrang konti. Pero wala pong sugar, walang glucose yun. Unlike sa kanin, ang kanin po ay sobrang maasukal. Hindi lang siya lasang asukal o matamis, pero pag prinoseso yan sa loob ng tiyan natin, matamis po yan, may glucose yan, na siyang nagpapaspike ng ating insulin at nagpapataas ng blood sugar. Kaya ngayon ang number one na sinasabi sa mga diabetiko na bawasan, di ba? Sinasabi talaga bawasan yan. Pero sa totoo lang, kung kaya nyo tanggalin, mas tanggalin nyo na. Mararamdaman ninyo ang pagbaba at pagnormal ng inyong blood sugar. Okay? So mindset lang po yan. Napakalaking bagay lang. At syempre, number 3, para mawala ang cravings ninyo sa kanin, ay pag nagugutom na kayo at napapatingin kayo sa mga kanin na yan, kumuha kayo mag-pinch kayo ng salt, ilagay sa bibig, babad mo ng konti, and then uminom ka ng tubig, natatanggal yung cravings mo. Hindi lang sa kanin, maging sa mga pagkain na matamis at sa mga pagkain posibleng makapag-tempt sa'yo para kumain ng mga carbohydrates. Di ba? At dapat din, para hindi natin hanapin yan, ay huwag ka na magsaing. Di ba? Sa panimula, mag-utos ka muna ng taga-saing. Kasi sigurado sa loob ng bahay ninyo, hindi lang ikaw naglo-low carb. So, possible high carbers silang lahat. So, syempre, minsan nanay ka, ikaw ang taga-saing. So, talaga nakakatempt yun. So, iwasan po ninyo yun. Kung may mautusan kayong magsaing, pagsaingin nyo sila. Sila magsaing para sa inyo. Kasi talaga pong maamoy nyo lang yung sinaing, no? Bumabalik, no? And yun nga po, yung kung gagawin nyo yung 3 bagay na sinasabi ko sa inyo, malaki pong may tutulong yan para mabitawan ninyo ang inyong pagkain ng kanin. Ano yun? Una, bawasan nyo muna ang pagkain ng kanin sa panimula. Sa gabi, pwedeng sa gabi muna kayo hindi kumain ng kanin. Sa tanghali at sa umaga lang muna. And then hanggang unti-unti, mabawasan nyo na rin yung pantanghalian ninyong kanin at yung inyong almusal. At totally, mabitawan nyo na yan. Pangalawa, pwede po kayo gumamit ng mga rice alternative tulad ng itlog, tulad ng broccoli, tulad ng cauliflower, repolyo, cucumber. Iyan po ang mga pwede ninyong gamitin na pamalit sa inyong kanin. Nang sa ganun ay hindi po kayo mag-crave dito. Pwede rin ang mga nabibiling konjac rice or yung tinatawag nilang shirataki rice. Basta wet lang po ang pipiliin ninyo at bibilhin. Huwag yung mga dry kasi yun po ay mas mataas ang carbohydrates, no? So, pero kung sabi ko nga sa inyo, kung ako ang tatanungin, mas okay pa rin sa akin yung mga rice alternatives na broccoli, cauliflower, repolyo, cucumber, eggs. Yan na lang po ang piliin ninyo. Ilagay sa cup para magmukhang kanin at ilagay ninyo sa inyong pinggan kasabay ng inyong ulam o ng inyong meat, fish, vegetables, seafoods, at ano pa mang ulam na prepare ninyo. Para po masanay kayo na ganun pwede pala. And pangatlo, ugaliing mag-asin. Okay? Yung asin po ay makakatulong para maiwasan ang cravings natin hindi lamang sa rice o sa kahit sa anumang carbohydrates or sugary foods and sugary drinks. Dapat may sapat tayong asin sa ating katawan para po tayo ay siguradong hindi matempt na mag-crave kumain ng mga pagkain tulad ng kanin. And I hope nakatulong po yung 3 tips na yan. Marami pa yan. Pero pansamantala, 3 tips lang muna para po mas mabilis natin ma-absorb. Sa mga susunod po nating videos ay i-share natin sa inyo ang iba pang tips para maiwasan ang pagkain ng kanin. Okay na po. So, I hope nakatulong po yung aking mamunting tips na yon para sa inyo. Kasi yun po mga ginawa ko talaga. Nung ako po ay panimula pa lang na naglo-low carb. Ako nga po masyadong talagang binigla ako eh. Pagka-start ko mag-low carb, wala na agad kanin. Hindi na talaga ako nagkanin kaagad kasi sabi ko, gagawin ko rin lang naman to eh. Although talagang hindi madali po. Parang feeling ko nga nung pinarurusahan ko sarili ko eh. Sabi ko, talaga bang kailangan kong gawin to? Diba? Nacha-challenge po ako eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, kakaiba tong low carb na to. Sa lahat ng diet na ginawa ko. Simula pa nung dalaga ako hanggang sa nag-asawa hanggang
dahil nga ako po ay nag-aral ng natural health, naging advocate tayo niyan. Kaya parang para sa akin, this is a different kind of diet and lifestyle na papakainin mo karne lang, tapos taba, tapos walang kanin. So talagang something new. Kaya na-challenge po ako nito eh. Sabi ko, sige nga, tingnan ko kung ano may tutulong nito sa akin. Kaya ang bilis ng pagpayat ko po noon eh. Kaya lang yung pagpayat ko, hindi yung magandang pagpayat. Kasi dahil nga mali eh. Di ba? Alam, kung kayo'y followers ng Ate Mams TV, alam niyo yung kwento ko. Mali ang pagpayat ko kasi DIY ako. Hindi ako nasumunod sa tama. Hi Yesha, good morning! Maganda umaga. Listening mode po ako, may client po kasi na. Okay lang Ate Marilyn, no worries. Pinaglalagay ko lang yung mga names niyo dyan sa... kasi hindi ako makapag-share. Kasi po hindi ako nakaharap sa laptop ko ngayon, nandito ako sa kusina. At ito po ay kwentuhan lang naman. Kaya I hope makipagkwentuhan kayo sa akin. Sabi ni Ate Yesha, 4 years na sis na no rise since September 7, 2021. Wow! Congratulations sa Ate Yesha. O diba, yan ang isang mga patunay na kaya talagang ng buhay na walang rice. Diba? Kasi yung iba sasabihin, kaya ko kaya yan. Kaya mo, kasi kaya namin eh. Kaya ko, kaya ni Ate Yesha. O, di ba? Let's start low carb. So, again, we're not here to convince everyone or anybody, no? We're here to share kung ano lang din ang naging benefits nito sa amin. Kasi anong tawag dito? Sinishare namin to. Kasi nakaramdam na kami, nakakita na kami ng magandang resulta galing dito. And syempre, paano nyo malalaman kung maganda resulta kung hindi nyo susubukan? Di ba sabi ko nga sa inyo sa panimula nito, sinallenge ko lang yung sarili ko. Sa totoo, ayaw ko itong gawin. Di ba? Kung kilala nyo ako at alam nyo yung kwento ng buhay ko. Nung ito ay nakita ko na panay ang daan sa newsfeed ko ni Dr. Grace, dinidedma ko yan. Kasi sabi ko, sino ba itong doktor na to na wala nang ibang sinasabi, kundi kumakain daw siya ng baboy, kumakain siya ng taba, kumakain siya ng at di siya nagra-rise, pero magandang nangyari sa katawan niya. Sabi ko, kalokohan yan. Talagang ganun ako kasi ang turo ko po sa aking mga pasyente ay sa aking mga ginaguide ay kung bawal kumain ng baboy. Huwag kang kakain yan dahil tataas cholesterol mo lalo na yung taba. Hindi pwede yan. Magkakasakit ka niyan. So ganun ang turo ko. More on gulay kami, more on fruits kami. Kumain man kami ng meat, white meat ang pinapakain ko at never ang taba. At talagang sabi ko, ito naman kabaligtaran. Kasi hindi ka pakakainin ng prutas. Piling-pili ang prutas. Tapos, hindi ka pakakainin ng kanin. Tapos, pakakainin ka ng baboy. Pakakainin ka ng taba. Ano nangyari yun, di ba? And ang laki talagang, sa akin nun, adjustment. Kasi hindi yan ang mindset ko eh. Ang mindset ko, hindi ako kakain ng taba forever. Hindi ako kakain na yan. Kasi mild stroke na ako before. So, talagang ayoko na. Di ba? Ganun yung ano ko nun eh. Tapos, bigla-bigla, ito ang isang doktor, china-challenge ako. Na-challenge talaga ako. Sabi ko, sige nga, gawin ko to. Kung talagang pumayat ako. Kasi, yung mga panahon na po na yun, tumataba ako. Pumapayat. Tapos parang, konti na lang. Hairline na lang, diabetes na ako. Pamilya po namin, lahi namin yan. Ang nanay ko, mga pinsan, kamag-anakan, talagang puro diabetic. At high blood, ang mga sakit sa puso. Yan ang mga sakit namin, pamilya. So sabi ko, sige nga, subukan natin to. Kasi sabi ng doktora na to, 2 weeks, 3 weeks, pag ginawa mo to ng seryoso, bababa ang blood sugar mo. Ako po noon, papayat, tataba. Tapos, nagtitest ako ng blood sugar ko, tumataas na siya. So sabi ko, hindi na to tama, hindi to dapat mangyari. At ayokong magka-diabetes. Yun talagang ayoko. Kasi nakita ko ang hirap ng nanay ko. Ang nanay ko talagang nahirapan siya sa kanyang diabetes. Although napaka-disiplinadong tao nun pagdating sa pagkain niya. Kaya lang, alam mo yung hindi niya na-enjoy yung buhay ng pagdating sa pagkain. Kasi nga, dami niya binabawal sa sarili niya. Kasi ganun po siya eh. Tapos, ang daming naging komplikasyon. Doon ako nalungkot. Kasi
Diabetes lang yung sakit niya, ang dami niyang naging sakit na naging sagot ng doktor, komplikasyon daw yun. Eh, ayoko. Sabi ko, hindi pwede. Kung merong way para hindi ako magkaroon yan, gagawin ko talaga. That's why na-challenge ako kay Dr. Grace. Sabi ko, kung yan ang makakatulong, then go. Noon nga, hindi ko pa pinag-pray po yun. Sa totoo lang, go lang ako dahil lang sa kagustuhan kong pumayat, makapagsuot ng small medium na damit, na makapaglabas ng balikat, diba, ng ganitong damit. Yun lang talaga. Noon lang, kaya lang, dahil nga sa ang babaw-babaw ng dahilan ko, ayun, nangyari. Hindi ko alam, do it yourself pala yung ginagawa ko. Na-challenge lang pala talaga ako. Hindi ko inaral ng sineryoso. Kaya, ayun, na-stroke ang lola niyo. Pero hindi yun dahil sa low carb, ah. Dahil yun sa mali kong ginawa. At talagang nakatakda akong ma-stroke para matuto ako at magseryoso na sa tamang lifestyle at pagda-diet na dapat na gawin ko. Doon ako natuto ng maraming bagay at tinuruan ako ng Diyos at nag-pray na ako noon. Pinag-pray ko na talaga na, Lord, itong bigay mo sa akin. Dahil dito naman talaga ako. Salamat, di ba? At gagawin ko na ito ng tama at seryoso. Eh, lahat ng bagay, talagang pinagpasa Diyos ko na. And I thank God for that. Kasi naging maganda pong resulta sa atin. Umayos po yung ating pong kaliwang bahagi na dating paralyzed, nakalakad, nakagalaw, naging normal, at nag-normal pa ang CT scan. And I praise God for that. Ginamit ang low carb para tayo po ay magkaroon ng magandang, nagkaroon tayo ng kagalingan. Kasi dito po talagang nagkakaroon ng kagalingan. Nare-reverse yung mga may sakit sa diabetes, kagaya ko, stroke. Ngayon, eto na ako. And I thank God. For me, blessing po ang low carb. Bigay po ito ng Diyos sa akin. And sabi nga ni Ate Yesha, educating ourselves and praying, asking God's wisdom to lead us to low carb journey. Di ba? Kasi lahat ng bagay kailangan natin ipanalangin. And ito nga po ang bagay na ipinagdasal ko na sabi ko, Lord, gagawin ko ito ng tama. And at gagawin ko ng may pagsunod sa iyo. Kaya yun po. Nagka-resulta naman na maganda. And I thank God. Talaga, I praise God. So yun. And I hope na yung aking kwentong low carb journey ko at yung aking pong ay naway maka-inspire sa inyo. I want to inspire everyone. Gusto ko kayong matulungan na i-consider ninyo ang paglo-low carb bilang magandang diet, way of eating. At aralin nyo, syempre. Hindi po pwede makinig lang kayo sa akin o sa kahit na sinong doktor ng low carb nang hindi nyo muna ito inaaral. And then, para makita nyo resulta, gawin niyo sa sarili nyo. Di ba? Paano nyo malalaman kung paano nyo malalaman kung tama o magkakaresulta kayo kung hindi nyo naman gagawin? Subukan nyo. Andito naman kami. Andito kami to guide you. Pag may tanong kayo, pwede kayo magtanong sa live, pwede kayo magtanong sa message, sa messenger. Andyan sila Ate Yesha, andyan yung mga iba pang mga low carb advocate, na mga doctors, influencers, coaches, na pwede ninyong sundan at pwede ninyong gayahin. Pero lagi kong sinasabi, ang gagayahin ninyo sa paglo-low carb, yung katulad ng kondisyon nyo. Okay? Huwag nyong gayahin yung hindi nyo kapareho ng sitwasyon. Kasi maraming tao, kaya nag-aayaw sa low carb, ginagaya yung hindi naman nila kapareho. For example, ako, gagayahin nyo ako, strict ako kasi may sakit ako. So kung may sakit ka din, gayahin mo ako. Kasi strict ako para tayo may sakit, gusto natin magpagaling. Pero kung ikaw ay bata pa, at wala kang karamdaman, at talaga naman nagpatingin ka, wala ka pang sakit, kailangan ba kagaya mo ko kahigpit, Ate Mabs? Hindi naman. Hindi ka naman kailangan maging ketogenic or maging moderate. Pwede ka sa liberal low carb. Lagi ko sinasabi yan. Para wag kang panghinaan ng loob. Gayahin mo yung mga tulad nila, Coach Eileen, Coach Nino, Coach Gisela. Yan, mga bata pa yan. At liberal low carber yung mga yan. Sila Coach Daniel, si Tito J, ano na yan talagang pwede nyo rin siyang gayahin when it comes sa ganung bagay. So, tama, true, no one size fits all, di ba? So, kaya dapat po, maging ganun tayo sa pag-aaral sa low carb. Pakinggan ninyo, katulad ni Annie Tings, ni Ninang Annie Tings, ninang ng lahat yon, ninang ng bayan.
So, siya may diabetes, pwede natin siya panoorin. Si bata-bata, cancer survivor, pwede niyo siyang gayahin kasi nakasurvive siya, gumaling siya dahil sa low carb. So, yun yung mga gagayahin nating way of eating, no? Way ng paglo-low carb. Kasi yun yung katulad natin. Kaya, tapos, syempre, kami, mga nagpagabay, magpagabay din kayo. Magpagabay din kayo sa mga doctors na low carb para siguradong tama ang inyong gagawin. Ayan, kakakwento ko na naman. Malamig na naman yung kape ko. Meron pala ako ditong, tingnan nyo naman yung ginawa ko. Peanut butter loaf bread na hindi Tapos, nilagyan ko rin ng coconut flour. At yun ang kinakain-kain ko. Ngayon parang gusto ko lang muna magtinapay. At meron ako ditong butter na natutunaw na. At yung egg. O, di ba? Laki ng egg. Yun lang muna. At gusto ko lang pong magkwento. Favorite kong bagoong ngayon. Ginawa ako ni husband ng bagoong. Bumili kami ng hilaw na bagoong. Tapos, ginisa niya kagabi. So, nilagyan niya syempre ng coconut oil. Tapos, ng konting karne. Ang sarap. Mamaya, yan ang kakainin ko pag iulam ko dun sa aking lulutuing meat. Sa ngayon, gusto ko lang munang kumain ng egg. Pero parang ayoko pa nga eh. Kasi po, 19 hours na ako. 19 hours ng 10 o'clock. So, makaka-20 ako ngayong 11. Tama ba? Ay, hindi pala. 11 o'clock pala. 18 hours pa lang ako. So, hintayin ko nang mag-11 o'clock para maka-18 hours ako bago ko to kainin. Pakita ko lang sa inyo. Na ganyan lang po ako pagka gusto ko lang kumain. Ayoko muna nang buuin yung aking protein requirements. So, kain ako ng konti. Tapos mamaya ako bubuuin yan on my second meal. Kasi hindi naman po ako nag-OMAD. Bihira lang mag-OMAD. So, yung OMAD ko, minsan pagka kaya at gusto ko, yan, nag-OMAD ako. Pero pagka po, 2 meals, lagi lang ako 2 meals a day. Hi, ma'am, you can PM po the FB page po in Dr. Brian or Coach. Yes, opo. Yan po ang aking coach, ang aking gumabay sa akin, si Dr. Brian. Sabi po dito, sinagot pala niya si Kat Perez. Ayan. Thank you, Ate Yesha. Ay, message niyo po sila, Doc Bri. Kasi nakadepende po yung pinakabayad sa kung ano yung magiging assessment nila sa inyo. Okay? So, para po masigurado, wala naman pong bayad ang pagtatanong at pagpapa-assess. Libre po magpa-assess sa kanila. Mag-message lamang po kayo sa page ni Dr. Brian Aubrey Castillo, or kay Kuya Gilbert, or sa Low Carb Real Talk with Doc Brian. Pwede nyo po silang i-message para po kayo ay mabigyan nila ng tamang assessment and price. So, sabi ni Ate Jenny, ako 18 hours po ako, 10 a.m. pero di po ako gutom, Ate Mags, di pa ako kumain. Oo, pag hindi pa gutom, hayaan nyo lang. Di ba? Tama yun eh. Pag hindi pa kayo gutom, sige lang, hayaan nyo lang. Ako nga, kape-kape lang ako pag ganyan, hindi pa ako gutom. And then, pag gutom naman na, tingnan mo kung ano yung gutom mo. Totoong gutom ba talaga? Di ba? Minsan kasi parang gusto mong i-hit yung 20 hours. Tapos, nakakaramdam ka ng gutom. Totoong gutom na ba? Pag hindi pa, malalaman mo yan. Kumain ka ng konting asin, pinch of salt, lagay mo sa ilalim dito, sa bibig mo. Tapos pagka nawala yung gutom, hindi pa totoong gutom yun. Di ba? So, ganun lang yung mga yun. O kaya, inom ka ng tubig. Baka lang kulang ng tubig. Hindi ka gutom, uhaw ka lang. So, mga ganun. Sabi ni Ate Yesha, you're welcome, sis. Let's help each other po in our local community. Love you, sis. Love you more, sis. Di ba? Sarap nang meron ka community. Alam mo may mga kakampi ka sa iyong paglo-low carb para po makapagpatuloy at hindi ka mawala ng pag-asa at huwag kang tamarin dahil alam mong hindi ka nag-iisa sa mundong ito na naglo-low carb. Marami na po tayo sa community. Kaya nga po, mag-join kayo sa mga low carb groups. Yan. Kasi pag nag-join kayo sa mga low carb groups, community yan eh.
Doon makakakita ka ng mga nagpapatotoo, mga nagtatanong, na possible yung tanong mo na tanong nila, or ikaw mismo may tanong naiya ka, itanong mo doon. Huwag ka mahiyang magtanong kasi masasagot yan ng mga mismong mga nasa community na. Minsan kahit yung admin di na sumasagot, pero yung mga nasa community, sumasagot yan sila. Kasi concerned sila. Di ba? Matututo tayo sa bawat isa, sa isa't isa. Hindi lang naman ano to eh, na ako lang magaling dito. Hindi, lahat tayo magaling dito. Lahat tayo may mga kanya-kanyang kwentong low carb. Ibang kwento ko, ibang kwento ni Ate Yesha, ibang kwento ni Ate Jenny, ibang kwento ni Ate Marilyn, ibang kwento ng bawat low carber. Kaya sa bawat kwento na yan, matututo tayo dyan. Kaya learn to listen. Di ba? At i-apply. At sabi nga, iakma mo yung sarili mo kung saan ka ba dapat. At dapat alam mo rin kung anong type of low carb ang ginagawa mo. Ano ba ang iyong net carb allowance na mini-maintain. I'm here po, nakikinig lang sa inyo. Thank you, Ate Marilyn. Love you. Diba? Kasi napakahalaga po niyan. Pag may tanong, huwag mahihiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Kasi yung nahihiyang magtanong, yan po tayo napapalpak eh. Kasi pag di ka nagtanong, tapos ginagawa mo lang siya on your own, ayan, dyan tayo nagkakamali. Akala natin laging tama yung ginagawa natin. Mali na pala. So, tanong-tanong din pag may time. Okay? At nood-nood din ng mga videos, ng mga YouTube, ng Facebook. At sumabay tayo, o manood tayo sa mga live ng mga doctors para po tayo ay hindi magkamali. Sabi ni Ate Hilda, masarap po talaga mag-low carb. Kahapon, dalawa kami ni Mr. BP namin, 120 over 80. Wow! Na wow talaga. Kasi pareho kinakain namin. Go, go, go po tayo. Thanks God, kaka-open ko. Thank you, Lord. Di ba? Grabe. Kita mo na yan, no? Ang ganda. Pag lalo na kung mag-asawa kayo, tapos pareho kayo naglo-low carb, nagkakaintindihan kayo. Tingnan mo. Pareho pa sila ng BP. Di ba? Nandun yung love, 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 love. I feel the love, di ba? Kasi pagka yung may kasama ka, yung kapareho mo ng ginagawa, ang sarap mag-low carb. Pero huwag ka malungkot kung hindi pa naglo-low carb yung mga tao sa paligid mo. Okay lang yan. Sa umpisa lang yan. Darating ang time, gagayahin ka rin yan. Kasi ako ganun din po eh. Sa umpisa ako lang din. Ngayon, gumagaya na sila. Asawa ko, mga anak ko, yung panganay ko na lang, hindi pa talaga eh. Pero unti-unti, di ba? May mga binabawas na siya sa mga kinakain niya. So, alam mo yun, yung hindi mo man sinasabihan sila, pero nakikita sa gawa mo, gagayahin ka niyan. Darating ang time. Lahat na kayo. Parang word of God yan eh, di ba? Sabi nga, i-apply mo sa sarili mo yung natututunan mo. At nakikita yan ng mga tao sa paligid mo. Darating ang time, katulad mo na rin sila. Mai-influence mo sila na hindi mo sinasadya. Kasi nakatingin sila sa ginagawa mo eh. Nakatingin yan sa action. Kaya nga action speaks louder than words, di ba? Mahirap pa ngayon minsan, daldal lang tayo salita tayo ng salita tungkol sa ganito, tungkol sa ganon, tapos di naman nakikita sa atin. Mas mainam pang makita sa gawa kaysa sa salita. Eh mas maganda nga kung ginagawa mo na, sinasabi mo na, ginagawa mo pa. Di ba? Mas mai-inspire sila sa'yo. Lalo na kapag nakikita ang kanila ng resulta. Okay? Ayan. Naku, parang natitempt na ako sa mga pagkain na sa aking harapan. Pero kahapon kasi mga 4:45, ganyan, ang last meal ko. Kaya gusto ko maagang maagang nagla-last meal. Kaya gusto ko mga 3 o'clock nakapag-last meal na ako. Kasi hindi po yan sa halimbawa, hindi yan sa late ka na kumain para sabihin busog ka na. Hindi po. Nasa laman ng kinain mo yan. Nutrient dense ba yung kinain mo? Yun po yung usapan natin dyan when it comes to low carb food. Nutrient dense ba yung huling kinain mo? Di ba? Para humaba yung iyong fasting. Kaya hindi ka agad magugutom. Kasi tama at sapat yung kinain mo kahapon. Mahalagang bagay po yan. Para din, hindi kayo mag-crave sa mga kahit na ano, para hindi ka madaling gutumin. Yan. So, pagka hindi ka madaling gutumin, ibig sabihin, tama yung kinain mo kahapon.
tama yung mga pagkain mo at yung first, second meal mo, total nun, tama. Sapat. Kaya hindi ka ginugutom hanggang ngayon. Di ba? Congratulate mo yung sarili mo. Good job. Di ba? Tap mo yung balikat mo. Good job. Kasi kung halimbawa, last meal mo kapon is 4 o'clock, 4 p.m., tapos 10 o'clock pa lang nagugutom ka na, as in gutom na gutom ha, yung kumain ka na ng asin, di pa, uminom ka ng tubig, di pa rin, gutom ka pa din, naku. O kaya kahit alas 7 pa lang ng gabi, gutom ka na ulit, naku. Kulang yung kinain mo. Hindi sapat. Hindi mo nakain yung protina at fats na kailangan mo for that day. Yan ang mga signs. Kaya dapat po ay enough or sapat yung kinakain natin. Okay? Siyempre, may tubig tayo dito. Dahil ayoko pang kumain, magtutubig ako. Sabi ko nga po sa inyo, huwag mawawalan ng tubig sa tabi. Lagi kayong may tubig dahil ang tubig ay kailangan natin. At kung kayo na may nagsisimula pa, huwag mong kalimutan ang electrolytes. Okay? Dahil yan po ang kailangan din natin para maiwasan yung pagkahilo, sakit ng ulo, mga pamamanhid, at yung mga pag-cramps, leg cramps, yan. Yung maraming taong ganyan eh. Ang daming nararanasan pag naglo-low carb sa panimula kasi mali ang ginagawa. Kaya nga po, dapat you have enough water, sapat yun, yung tubig, base sa yung pangailangan, tapos electrolytes. Kung magkakape man, siguraduhin mo, natatapatan mo ng tubig yung ininom mong kape dahil diuretics ang kape. Paulit-ulit na ako dyan eh. Dahil yan po talagang kape, paiihiin ka ng paiihiin yan. E ang hilig pa naman magkape ng low carber. Ng mga low carber, no? Ang hilig magkape. Tapos di naman kinahiligan ng pag-inom ng tubig. Ayan. Kaya tuloy, marami pa rin nararamdaman. Na akala nila, ano ba yun? Bakit nakakaramdam ako ng ganito? Tama mo, kumakain naman ako, mag-low carb naman ako. Eh kasi nga, uminom ka ng kape, hindi ka uminom ng tubig. Bad. Okay? Kaya dapat po ay gawin nating ugaliin ang pag-inom ng tubig. Ako po, lagi may ganito. Yan. Ito po ay nalagyan ko na ulit yan. Halos kalahati na yan kanina. Pag naubos mo yan, naka 1 litro ka na. Actually, mahigit 1 litro po ang laman yan. Kaya dapat po, pag inom kayo ng tubig, meron na kayong isang lalagyan na ganyan. Na, yun lang ang iniinuman nyo, para nakikita mo kung nakailang ka na. Kasi para tansya-tansyahan lang, mahirap yun. Nakano na ako? Parang, hindi totoo. Parang nakatatlo na ako. Hindi, 4 na. O, diba? Kung may ganito ka, nalalagyan, pag naubos mo to, at alam mong 1 litro mahigit ang laman niya, 1.2 yan eh. So, naka 1.2 ka na pag naubos mo yan. Diba? At yan isa sa mga tip ko sa inyo, para kayo ay masiguro ninyo na may sapat kayong naiinom na tubig sa isang araw, dapat may sukatan kayo. Ito po yung basehan ninyo. Pag naubos mo yan, kalahati pa lang ng araw, naka 1.2 na ako. Kalahati pa lang ng araw. Pero huwag mo naman laklakin niya ng isang inuman, inubos mo. Baka malunod naman yung kidneys mo. Diba? So, hindi ganun. Tungga-tunggain mo lang yan. Hanggang sa maubos mo siya for the day. Or, madagdagan mo pa. Kung kailangan mo ng 1.5 ang kailangan ko eh. Diba? Na water. So, yun po ang gawin ninyo. Okay? Another tip yan. At again, another tip. Ito pong aking kinakain na to, bread na ito, ay hindi pwedeng marami niyan. Kasi, pag naparami ka niyan, tandaan mo, meron man niyang kakapiranggot na protina, ay hindi yan masasapat sa iyong pangangailangan sa requirements mo per day. Dahil pag baka ito lang na ito kinain mo, nabusog ka, hindi ka na makakain ng karne, dahil busog ka na, mamaya lang, gutom ka na naman ulit. Kasi kulang ang kinain mo. At dahil busog naman ako, Ate Mabs hindi ako nagutom. Kaso papayat ka. At hindi magandang pagpayat kasi kulang sa protina.
Okay? Kaya, dapat pag kumain ka niyan, konti lang, kung tama lang, mas marami pa rin dapat ang meat, ang proteins, ang protein source. Yun ang dapat madami. Huwag yan. Yan, tama lang yung ganyang piraso, yung wag yung yan ang nagpabusog sa'yo, ang mga bread. O diba, inuunti-unti ko. Kasi hindi po talagang, alam mo, gumawa ka ng isang ganyan, isang lalagyan na ganito, ubusin mo sa isang araw, naku po, busog ka na dyan. Kulang yan. At araw-araw ganyan ginagawa mo, nag-iitlog naman ako, ate mo, kahit ba nag-itlog ka, ilang itlog ba kinain mo? Diba? So baka makulangan tayo. At pag nakulangan tayo, nakalungkot yun. Papayat ka ng hindi magandang pagpayat. Nanghihina, diba? Kasi hindi nutrient dense food ang kinain. Yun. Bakit hindi kayo nagkukwento? Ako lang ang kwento ng kwento. Wala po ba kayong tanong? Pwede kayo magtanong. Magtanong po kayo para masagot natin. Pag di ko naman alam ang sagot, i-refer ko kayo sa tamang sasagot. At kung ano man ang inyong mga gustong i-share sa inyong paglo-low carb, nahihirapan ba kayo, nadadalian, struggle, or ano man ang inyong nararamdaman sa inyong paglo-low carb, share po ninyo yan. Dahil hindi kayo nag-iisa dyan. Ayan, si Doggy ko, kumakahol. Hindi po kayo nag-iisa sa inyong mga struggles na yan. Sandali lamang po. Ay, ano po yung bayad na po? Sir, paiwan na lang po dyan. Opo, salamat. O, di ba may delivery? Naka-live may delivery para po sa husband ko daw. Bayad mo. Hayaan nyo na. Tatamad akong tumayo. At yun po. Baka may tanong. Ate Yesha, thank you sa iyong mga pag-comment. Ate Hilda, ayan. Yan. Ate Kat Perez. Ate Kat, nga pala nakalimutan ko, nandiyan ka pa. Ilang buwan, taon na po ba kayo naglo-low carb? At ano pong kondisyon? Bakit kayo magpapagabay? O, diba? Para lang po, baka may maikwento na ako sa inyo ngayon. Bago pa man kayo magpagabay. Ayan. Magpag-guide sa mga doctors. Yan, nire-ready ko na po yung kakainin ko mamaya. Nilalagyan ko ng kinakamay ko na to kasi ako naman ang kakain nito. Ay! Magaling natin. Diba? Nakukitan lang ako sa ginagawa ko. Tapos lalagyan ko ng cheese. Ang cheese ko po ito. Ang butter ko ito. Yan. Kailangan laging mga kinakain natin or mga pasok sa low carb. Kasi pag hindi, naku, inflammatory yan. Yan. Diba? Kunti lang. Yung cheese, hindi po pwedeng araw-arawin sa mga nagpapagaling. Huwag nyo naman ding damihan. Kahit naman, pwede nyo naman makatikim everyday ng konti-konti, pero disiplinahin yung sarili nyo na para bang ginawa nyo ng yung cheese. Diba? So, minsan pampalasa lang, pampaalat, gano'n. Pero hindi yung para ubusin yung ganitong isang laking bloke na to. Hindi po gano'n. Okay? Disiplina talaga pong kailangan. Ito ang bagoong na to. Unti-unti yan. Yan. Kasi gusto kong bagoong. Noon kasi po, lagi akong naka-mindset na pag nagbagoong ako noon, naku, matatamaan ng kidneys ko. Yan, gagi akong gano'n. Ayoko niyang masyadong maalat. Gano'n. Ngayong naka-low carb, walang problema sa atin ang alat. Hindi issue ang alat sa atin. Kasi walang kalaban eh. Di ba yung asin nga eh. Asin is life sa atin. Kahit na may mag-asin kayo, may tamang sukat pa nga ng asin na dapat kinakain per day. Di ba? So, hanapin nyo yun sa akin. Hindi ko na tuloy matandaan. Na kailangan may asin tayo palagi. Sapat na sodium sa ating katawan. Para hindi po tayo manghina at di tayo magkaroon ng imbalance. Diba? Hindi naman natin ubusin lahat ng to. Ako po ginagawa ko lang panimpla yan. Kasi hindi ako makakain ng walang asin. Kayo ba ganun din? Hindi kayo makakain ng walang asin? Ako ganun eh. Sabi ni Ate Yesha, Ate Mabs, how about the fasting hour? If tomorrow you will undergo a lab test.
is the time of last meal is 9 p.m. to have a 10 to 12 hours fasting. Sa lab test po, sila nagbibigay niyan yung mga doon mismo sa hospital. So, kung 9 o'clock, 9 to 10, 10 to 11, and 12 to 12, 2 to 3. Yan, tama, mga 6 or 7, papakuha na kayo ng dugo doon. Tama po yung mga 10 to 12 hours fasting. Yan po ang talagang nire-recommend ng mga nagpapa-laboratory. Yan po talaga. Mga 10 to 12 hours na fasting. Eh tayo naman po, ang gagawin nyo po, ito. Kasi tayo nagpa-fasting na tayo, no? Pag magpapa-laboratory lang kayo, ha? Pag nagpa-laboratory kayo, ng, anong tawag dito? Bukas, halimbawa. Tapos nag-last meal na kayo ng 3 o'clock kahapon, ng hapon. Kain kayo ulit ng alas 9. Kahit na, isang pirasong itlog. Gano'n, kain kayo. Tapos tubig. Tapos, diretso na kayo pagising ninyo doon sa inyong doktor para magpatingin. Tapos, dagdagan nyo na lang yung fasting after nakuhaan kayo ng dugo. Para medyo mahaba-haba pa yung fasting ninyo. Pero 10 to 12 hours of fasting is enough na sa atin. So, ganun lang po ang ginagawa ko. Yun po yung ginagawa ko. Kasi baka ma-overfast naman kayo. At maging hindi accurate na yung inyong pagkuha ng mga kailangan kunin sa inyo. Pero ako po, nangyari sa akin yan minsan. Pero huwag niyong gayahin na. May fasting ako, na-overfast ako. Tapos pagkuha sa akin ng dugo, normal naman. Pagkuha naman ng yung cholesterol ko, yun pa rin. Mataas kasi cholesterol ko po ang LDL ko. Pero ang triglycerides ko normal. Thanks sis, kasi 7 AM po schedule ng lab test ko. Tama po yan. Tama po. 9 o'clock na last meal. So yun po ginawa ko. Okay naman, pero hindi siguro sa lahat ng pagkakataon. Para na lang maging tama yung result. Sundin natin yung sinasabi ng mga medtech na nagsabi na ganitong oras kayo last meal. Hindi naman kailangan meal talaga. Diba? Okay lang kumain ng konti. Basta low carb. Yun. Tayo naman pagka ganyang low carber na, lalo't matagal na, for sure, normal na yung blood sugar nyo yan. Ang nagkakatalo na lang talaga na hindi nila maintindihan sa atin yung ating pong cholesterol. Yung ating cholesterol, mataas talaga no? Cholesterol natin, yung ating LDL. Yan, tinitingnan pa naman nila yung total cholesterol. So, syempre, pag total cholesterol, papasok na, oops, medyo alarming yan. Diba? Sasabihin sa'yo, hindi nila alam. Ang cholesterol ay gamit na gamit nating mga low carber. Because source ng energy natin yan. Maganda rin yan sa brain, sa heart. Marami pong gamit ang cholesterol. Wag lang yung triglycerides nyo ang mataas. So, pag triglycerides na yung mataas, consult na talaga kayo sa doktor at magpagabay na. Okay? Pero syempre, pag sobra rin naman taas, yung LDL ninyo at parang di na rin naman tama, pagabay kayo at talagang pa-consult sa low carb doctor para tugma. Kasi pagka hindi low carb doctor yan, statin sigurado yan. Diba? But anyway, alam niyo yun. So the time is, pumipiyok pa ako, 10:54. 6 minutes bago tayo maghiwa-hiwalay pansamantala. And I hope na natuto kayo ng konti sa aking mga naikwento sa inyo dito sa ating kwentuhan with Ate Mars, kwentuhan pangkalusugan at iba pa. True LDL is high. Diba no? Hindi ko mapababa yan. Paano mapapababa? Ako, meat lover talaga ako. At hindi mo na ako strict carnivore, pero more on meat talaga ako. Hindi na nga ako halos naggugulay Kasi hindi maganda sa akin yung gulay ang epekto Pero hindi ko sinasabing sa lahat ng tao po Talagang meat ako. Meat, fish, chicken, seafoods, yan. Yan na po ang concentration ng kain ko. At dahil hindi ko ma-let go ang bread, gumagawa ko ng bread na low carb. Gawa talaga. Hindi ako bumibili. Yung pagbili ko, ay talagang minsanan lang yan. Kapag nandito yung may kuya ko, yan, bibili siya ng bread para raw sa akin. Kaya ko ngayon, hindi na rin masyado kasi
nagka-carnivore na rin siya. So, para lang ano yung cravings ko sa bread, para talaga makapag-bread pa rin ako. Kasi ever since, bread lover po ako. Kaya ang ginagawa ko, gumagawa ako ng sarili kong tinapay na walang sweetener para hindi po ako bumalik yung cravings ko sa tamis. Enjoy na ako. Alam niyo yung feeling ko, sabi nga kasi pag yung ketones mo, maganda. Hindi mo na nalalasahan yung pagkakaiba ng matamis at hindi. Kung may sweetener ba siya o wala. Para sa akin, yung mga tinapay na tulad ng ginagawa ko to, wala namang sweetener to, pero pakiramdam ko matamis siya. Kaya pag napakain ako ng kahit low carb yan, basta may sweetener, tamis na tamis na tamis ako. Kagaya ng niregalo ng anak ko sa akin ng last February 14. Niregaluhan ako nung binili sa Kitosaurus na Keto Yema chiffon cake. Naku po, talaga pong ako'y tamis na tamis na tamis na tamis. Gustong gusto tuloy ng anak ko na liberal low carb. Sila umubos. Talaga pong alam niyo yun, yung pinakita ko sa inyo sa video ko nanood kayo, yun lang nakain ko doon. Siguro mga 3 subo, ng mga maninipis na subo, kasi para pong lumulubo yung ulo ko sa tamis. Na low carb naman siya, pero hindi ko na talaga tanggap yung mga matatamis na pagkain. Kaya, pag gumagawa ako ng bread, pancake, puto, whatever pa yan, wala po talaga akong sweetener. Promise. Ayoko na. Hindi ko na talaga kaya na ako masaya. Para nanginginig akong ganun. Pero kung mas hinahanap ko pa yung maalat kaysa sa matamis. Kaya never ako makakain ng walang asin. Masaya ako may asin. So yun, ako'y napapachika na naman. 10:57, 3 minutes. Ang kulit, sinusunod talaga yung oras, no? Wala lang, gusto ko pa kasi kayo kakwentuhan. Hindi naman kasi kayo nagkukwento. Ako lang, kami lang ni Ate Yesha nagkukwentuhan, no? Hindi kayo nagkatatanong. Hindi wala kayo nagko-comment. Pero I know nanonood kayo at nakikinig. Salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig, sa kwento ni Ate Mavs, na I hope nakakatulong pa rin naman ako sa inyo at nakaka-inspire. Kanina po pala nag-exercise ako. Nag-focus ako more on, ang workout ko, nag-focus more on aking legs. Kasi, yun yung medyo napabayaan ko. Lagi na lang dito sa braso. Kaya sabi ko, legs muna tayo. And, ayun, sarap ng pakiramdam ko. Kaya talagang dapat ganun Nung sabi ko ngayon, yun na yung magiging routine ko. Naiiba-iba na naman kasi yung routine ko this past few days Kaya, yun na yung susundin ko. And thank you kasi na-inspire ako dun sa aking bunso. Yung bunso kong anak ang aga nag-workout. Tapos talagang seryoso siya sa routine niya. Kagayahin ko yun. Kasi talaga nakakalimot minsan. Okay po ate, pinch of salt nilagay ko pag nagawa ako ng bread. Yun, totoo. Mas gusto ko pang yung aking mga bread ay maalat-alat kesa sa matamis. Ganon din ba kayo? Kaya, minsan yung asin na paparami. Tapos cheese, nilalagay ko. Pero syempre sabi nga, cautionless ang cheese. Yun. Alam niyo ba itong ginawa kong bread na to? Papakita ko, nilagyan ko ng egg. Tsaka ng cheese. Ayan kinamay ko na ako naman kakain yun. Ayan may egg, tapos may cheese. All cute, no? Yan na yan. Alam mo yung ginawa kong bread na yan? Asin lang po yan, baking powder. Yung usual ko, paulit-ulit lang akong ganun. Pagkaiba lang, nilagyan ko ng peanut butter na unsweetened pa rin. Tapos salt. Salt na ako dun. Ang tamis na sa akin niya, parang may tamis na siya na pagkakainin ng iba, walang tamis. Pero sa akin, ang sarap-sarap na niya. Iba na, iba na yung panlasa natin mga low carb. Hindi ko na hinahanap yung tamis. Hindi ako masaya di ba, pagka masyadong matamis. Ganun. Kaya kahit na low carb pa yan, basta matamis, ayoko na rin. Yung mga cakes na ginagawa nila, na high carb na yung dating, yung high carb na talaga yung lasa. Hindi na ako nag-i-enjoy. Kasi wala na talaga di ba? Strengthening exercises is good. It helps me as a disabled person. Hip replacement. Totoo po yan. Nakakatulong po talaga sa atin yan. Katulad ko rin, katulad ni Ate Yesha. Kasi disabled, no? Sa totoo, ako nakakalakad naman na, dahil nga sa stroke tayo at survivor. Yung aking pong legs, hindi pa ganun katibay. Yung aking, kaya yun ang pinalalakas ko ngayon.
Kasi yung balance at yung ano ng left leg ko ay hindi pa ganun katatag. Kaya doon ako magpo-focus ngayon. Na-neglect ko yan eh. Masyado ako nag-concentrate sa aking braso. Ate Lucy! Di po ako tumuloy sa LC pero napansin ko po sa katawan ko. Ayaw ko na rin po ng mga matamis. Sa kape, di na rin po ako naglalagay. Oh! Yay! Thank you, Lord! Di ba? Tama yun, Ate Lucy. Sabi nga, wala naman, hindi naman kailangan katulad ko yung gagawin nyo eh, na mag-strict kayo. Kung sa tingin niyo yung pagbawas ng matamis ay magandang gawin niyo, di ba nakatulong kay Ate Lucy, di ba? Nabawasan na rin naman niya yung pagmakain ng matamis. Kasi nakakaano na po, no? Parang kumbaga nakakangilo. Parang gano'n, yung nanginginig ako pag masyado ng matamis. Hindi na ako masaya. Imagine mo, hindi na siya naglalagay ng sugar sa kape. Nakasanayan na niya. Diba? Kasi hindi mo na talaga hanapin. Lalo na minsan pag wala lang, yung gusto ko lang anuhin yung sarili ko kung matutuwa pa ako. Yung anak ko, pag nagkapiyan, talaga may sugar, may creamer. Sabi ko, anak, pwede patikim? Mami, bawal na. Hindi, tikman ko lang. Parang tinitest ko lang yung sarili ko kung masisihan ako. Ay, naku, talagang wala na. Kahapon, merong free taste dun sa grocery. Nakape daw sila. 30% less sugar. May creamer, ganun. Sige nga, patikim. Alam niyo talagang dumampi lang sa bibig ko. Hindi ko pa... Tamis na tamis na ako. Tapos yung palang pinatikim sa akin, salted caramel pa. Naku po, hindi ko nga natikman yung salted. Yung saltiness niya. Tamis lang lahat ang natikman ko. Kaya yun, sabi ko, ay, sorry, hindi ko talaga siya nainom. Alam mo yung iba na talaga ang pakiramdam. Hindi dahil sa ewan ko, sanay na eh. Sanay na yung katawan natin ng ganun. Hindi na natin tanggap yung matamis. At darating kayo dyan sa mga nagsisimula, huwag kayong mag-alala. Ngayon lang yan, yung mga cravings nyo, ngayon lang yan. Pero pag nagseryoso kayo, pag tagal, ay, ako po, ganun na ang buhay ko. Hindi na, kahit nasabayan mo pa ako na ikaw ay nag-ice cream, ikaw ay nag-cake, hindi mo na ako dyan. Hindi na ako matitempt. Titikim ako para lang mapagbigyan kita. Pero talagang iba na ang pakiramdam ko dun. Hindi na ako masaya. Di ba? Masarap kasi yung kumakain ka pero masaya ka. Di ba? So, yun. And I hope nakatulong po ako sa inyo sa ating pong pagkukwentuhan. Sa mga ngayon lamang po nag-tune in. Tayo po, ay bakit mo kayo naiyak? May nag-comment, si Ate Yesha, nalungkot. Nalungkot siya sa comment ni Ate Lucy. Yan. So, kasi hindi tumuloy si Ate Lucy. Pero okay lang po yan. Darating din ang time, di ba? Unti-unti, sabi ko nga unti-unti, masisimulan ni Ate Lucy yan sa pagbawas ng asukal, sa pagbawas ng mga matatamis, at darating ang time, malay natin, di ba? Kayanin na ni Ate Lucy mag-low carb. Pagpe-pray natin yan. Hi, Ate Virgie! Good morning and I miss you. Na-miss kita. Sobra. O ako na-miss nyo dahil ako palagi hindi nagla-live. Sabi ni Ate Virgie, ikaw kaya hindi nagla-live. So tama yan, Ate Yesha. Proper mindset. Mindset. Tama na to yan. Kaya nga, kanina nung dinidiscuss ko, yung paano nyo matatanggal ang kanin, proper mindset talaga. Kaya nga, i-mindset ninyo na yung mga rice alternative, gawin ninyo yun. Gumawa kayo ng mga kanin na pamalit sa kanin. Para pagka nilalagay niyo yung kanin sa inyong pinggan, na naka-korting cup din, naka-cup pa din, yung 1 cup, isipin nyo kanin yun eh. Tapos doon nyo iulam yung mga ulam nyo. Matatanggal na yung pagkagusto nyo sa kanin. Ganun ang gawin mo, Ate Lucy, unti-unti. Yung palitan mo yung kanin mo ng gulay. Like yung broccoli, like yung cauliflower, cucumber, eggs, and repolyo. Yan, pwede yung gawin yun. Para po makasanayan ninyo na, kasi ang kanin, walang lasa. Diba? So, sabayan nyo yung ulam nyo nang walang lasa. I miss you. Ayan, ako si Ate Virgie. Kumusta, Ate Virgie, ang workout? Alam ko, tuloy-tuloy pa din. Nakita kita sa WTG last Saturday eh. Tama ba? Na naman ako. Hindi lang ako naka-join dun sa breakout room kasi may kailangan lang biglang asikasuhin. Yun. So, nakakatuwa lang na ang saya pong mag-low carb, no? At naiintindihan natin yung iba na hindi pa talaga nila magawa, pero darating din ang time. Pag-pray nyo lang.
Sabi ko nga sa inyo, ang paglo-low carb, sabay yan ng panalangin. Pag-pray nyo kung yan ay para sa inyo at kung paano nyo ito gagawin ng tama. And kung hindi naman talaga para sa inyo, wala tayong magagawa dyan. Nire-respeto po natin yun. Okay. Natapos ko lang mag-gym. Galing-galing, galing-galing, congrats! Natutuwa ako dito kay Ate Virgie, sobrang seryoso sa pag-workout. Kailangan po kasi talaga natin yan, mga ka-low carbs, ha? Sabi ni Ate Marilyn sa Sayote Rice po. Yes, yun. Ako, thank you, Ate, nakalimutan kong banggitin yan. Sayote Rice. Isa rin po yan sa pwedeng pamalit sa kanin. Katulad ng kung paano nyo gagawin sa cucumber at sa cauliflower, hiwain nyo lang po na maliliit, igisa, tapos ilagay nyo din po sa, pigaan nyo para mawala yung yung pong pinipiga, yung cucumber. Pigaan nyo po yung sayote. Tapos yung singkamas, ginagawa rin kanin yan. Ako po, isa pa pala, nakalimutan ko, yung nyog. Yung nyog ha, hindi yung buko, nyog. Di ba nagpakayod ng nyog? Ginagawa ko rin kanin yan, pero hindi ko masyado dinadamihan. Hindi 1 cup. Pag nyog, siguro mga isang dakot ko lang ganyan. Rice alternative ko yan. Sarap-sarap po niya, lalo na sa isda na yung isda na pagkaluto niya sa kamatis sibuyas lang, na pinakuluan tapos pinalambot. Sa amin, inunon yan sa Bicol eh. Ang sarap niyan sa nyog, promise. Yan, ginagawa ko din po yan. Nag-diet po ako sa rice. Yan, very good, Ate Lucy. Go, go, go. Bawasan ang rice. Palitan nyo po para hindi kayo manibago. Na parang lagi pa rin kayo may rice. Palitan nyo ng, gawin nyo talaga yon, yung i-blender nyo yung gulay para medyo maliliit ang hiwa para magmukha siyang kanin. Tapos, isang kutsahin nyo ng konti. Tapos, ilagay nyo sa cup. Para pag kumain kayo, may nakalagay kayong cup dyan. 1 cup of rice. Pero, para yung mind ninyo mabago. Pwede pala yung mga ganitong klase ng rice alternative. Diba? Sarap. Tama po yan, no? Ang daming pwedeng rice alternative. Sa totoo lang. Pwede nyo po lahat gawin yan. Hindi nyo pong limitahan. Basta't low carb yan. Basta walang mga asukal at simpleng gulay. Pwede. Diba? Yung pong nyog mismo na hindi pa nagata. Yan. Yung pong bagong kadkad. Kudkod. Di ba pinakayod nyo yung nyog? Yun mismo po. Para talagang pag kinain nyo, lasa nyo pa yung lasa ng katas ng nyog. Huwag po yung sapal na. Kasi yung sapal din na po masarap yun. Yung nyog mismo, na hindi pa ginata. Yan, sarap, promise. Tapos yung gata, lagay nyo sa kape. Yun ang pinaka-creamer nyo. Pwede yun. Yung latik po, masarap din. Unti-unti lang. Masarap merienda. Tama. Di ba? Dami naiisip, no? Yung latik. Totoo yun. Yung gata, tapos nilatik nyo. Yan, pwede nyo rin pong merienda yan or kutkutin. Yan. Di ba? Kaya lang, huwag lang mapapasobra sa mga yan kasi medyo mapapabawas kayo niyan. Kasi maganda pong din yan. Pang padumi. Yan. So yun, di ba? Dami talaga. Alam nyo, habang tumatagal kayo sa low carb, marami kayong mga madidiscover na, oo nga, pwede. Oo nga. Di ba, no? Sa totoo lang. Nakakatuwa. Yun yung nakita ko sa isang video ng isang hindi low carber. Yung itlog, kung nauumay na kayo sa kain itlog, gagawin ko nga minsan. In-steam yung itlog, nilagyan ng tubig. For me, pwedeng parang alternative sa taho. Oh? Pwede, no? Pwedeng alternative sa taho. Nakakatuwa. Parang taho siya eh. Para maiba naman. Hindi laging nilaga ang itlog, hindi laging prito. I-steam nyo naman yung egg. O ayan, napachika na naman ako. 11:10 na, ang haba ko ng mag-live. Yun. So, yun po. Kaya maraming pwedeng gawin para hindi maging boring ang inyong paglo-low carb. Maraming mga alternatibong paraan. At pwedeng gumawa ng sariling bread. Pwedeng gumawa ng sariling kanin. At pwedeng enjoy ang low carb. At dumating ang time na hindi ka na magkakanin forever. Sabi nila, malulungkot ang mga magsasaka.
Pag hindi na tayo nagkanin. But anyway, lahat naman may dahilan at may purpose. At sabi nga, hindi naman natin masabi na lahat ng tao sa mundo magluloko. So may kakain pa rin ng kanin. Pero sa mga nakakaintindi na nito at nakakaalam na pwede pala itong gawin, gawin nyo na. Diba? Para po makatulong sa atin. Inuunawa po yan, inaalam kung bakit hindi ako magkakanin, Ate Mouse. Ang weirdo, no? Sabi ng iba, weird naman, di nagkakanin. Ano ba meron sa kanin? O, yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating live dito po sa Ate Mouse TV. Kung bakit nga ba hindi tayo dapat kumain ng kanin. Ayan, pag-usapan natin yan on our next live dito po sa Kwentuhan with Ate Mouse, Kwentuhan Pangkalusugan at iba pa. So, kita-kits po tayo muli next live natin. Nawa ay loobin ng Diyos na tayo makapag-live on Wednesday para po makapagkwentuhan tayo muli patungkol sa ating paglo-low carb para hindi po tayo maliligaw. Tama yung ginagawa natin. At tayo po ay magabayan ng Diyos. Lagi niyo pong isama sa panalangin ninyo ang inyong paglo-low carb. Dahil ito po ay isang paraan ng pagsunod. Di ba? Kasi ito po ay pag-iingat sa ating sarili. Pag-iingat sa ating katawan na pinahiram sa atin ng Diyos. So maraming salamat po sa inyong lahat and I hope na magkita-kits po tayong muli on Wednesday para po sa ating kwentuhan with Ate Mavs. Teka nun. Sa kwentuhan pangkalusugan at iba ba. Bye-bye po. Bye for now. Kita-kits sa Wednesday. Bye-bye. God bless. Always remember, God loves you. Kakain na po ako. Kasi bakit? 11 na. Naka 18 hours na po ako na fasting. Pero hindi pa rin ako gutom. Tingnan natin kung kakain na tayo. Bye-bye. God bless.